Pangitian naman po ako at pabati naman po ng iyong katabi na magandang gabi. And advance po, maligayang Pasko po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon sa Pasko. Hindi po naman po ako excited. No, I'm not that much excited. Pero, diba sabi sa atin na sa ika-7 simbang gabi na po tayo. Pataas nga ng kamay ng nakapito na. Oo, wow! Madami pong makakakumpleto po siguro. 2 beses na lang at makukumpleto na po natin yung simba sa gabi. Yung iba, oo, baka kulang. Yung iba baka nakatulog. O yung iba baka nga nahihiya lang. Pero totoo po, my dear brothers and sisters, malapit na po ang Pasko. Malapit na po ang Pasko. At sa papalapit po na Pasko, ilang gising na lang, ilang simba sa gabi na lang o misa di Gallo, kapansin-pansin po, di ba, na kasabay po ng pagganda ng ating katedral sa papalapit na Pasko, paganda ng paganda din po yung ating mga pagbasa. Paganda ng paganda din po yung kwento sa ating mga ebanghelyo. At ano po yung pagbasa po natin ngayon? Kagaya po ng mga ibang ebanghelyo tungkol po sa pagdalaw. Last Sunday po, our gospel was all about the angel visiting Saint Joseph. Natatandaan niyo po ba yun nung tayo'y nagsimula nung ating Misa di Gallo o simba sa gabi? The gospel is all about an angel visiting Saint Joseph. And then, on Wednesday o Thursday, this angel also visited Zechariah. Habang po siya, di ba, nasa templo, and he was offering incense in the temple. Bigla-biglang nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos. Kahapon naman po, meron din pong anghel at meron din pong binisita. Sino po yung binisita ng anghel kahapon? In kahapon po na ebanghelyo, si Maria. Binisita ng anghel ng Panginoong Diyos. Dala-dala po yung balita that she will be the Mother of God. Today po, continuation of yesterday's gospel reading, and also all about visitation. But hindi na po yung anghel yung bumisita. Pero ngayon po, yung bumisita po ay si Maria sa kanya pong pinsan na si Elizabeth. Mga kapatid, marami po tayong pwedeng pag-usapan. Marami po tayong pwedeng pakahulugan. Marami pong paalala. Yung ating pong ebanghelyo ngayon tungkol po sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na Elizabeth na nagbubuntis din po. Pwede po natin pag-usapan yung paglilingkod. Pwede po natin pag-usapan yung pagpapakita ng pagmamahal. Pwede din po natin pag-usapan yung pakikipagkaisa ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Pero mga kapatid, maganda pong pag-usapan ngayong gabi yung naging damdamin po ng dalawa sa kanila pong pagkikita. Nandun po yung kagalakan. Nandun po yung kagalakan
There was joy, there was gladness, there was genuine happiness in the meeting of Mary and her cousin Elizabeth. Meron nga pong isang pintor na nagpintura po, gumawa po ng isang obra tungkol po sa pagtatagpo ni Maria at ni Elizabeth. At sa obra po na nagawa ng pintor, kapansin-pansin po na humahalakhak sa tuwa, humahalakhak sa ngiti at tuwa si Maria at si Elizabeth. Kasi po, pareho po silang sinorpresa at ginulat ng Panginoon. Pareho po silang ginulat ng sorpresa ng Panginoon. And looking back, my dear brothers and sisters, ito po dapat yung disposition po natin. Habang po tayo'y naghihintay at naghahanda sa papalapit na Pasko. Habang po tayo'y naghihintay at naghahanda sa pagdating ni Jesus, sa sabsaban sa Pasko, dapat meron din po tayong kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Dapat po, napupuno din po yung ating mga puso ng kagalakan. At totoo po ito mga kapatid, kasi di ba, yung bati po natin sa isa't isa kapag Pasko ay maligayang Pasko. Hindi naman po yung sinasabi ninyo kapag Pasko, malungkot na Pasko. Yung bati po natin sa isa't isa ay maligayang Pasko. Kasi po, mga kapatid, ito po yung tunay na tanda ng pagdating ng Panginoong Hesus sa mga buhay po natin. Kasiyahan, kagalakan, malalim na kasiyahan, malalim na kagalakan. And this is, my dear brothers and sisters, the challenge also to us. Habang din po papalapit ang Pasko, habang po papalapit yung pagsilang ng Diyos, mapuno po sana yung ating mga puso ng galak at kaligayahan. At hayaan din po natin, mga kapatid, na sorpresahin din po tayo ng Panginoong Hesus. Sa misa pong ito po yung unang hingin nating biyaya sa Diyos. Ipagdasal po natin na sana sorpresahin po tayo ng Diyos ng Kanyang biyaya at pagpapala. May kwento po ako tungkol po sa aming parokya. I was assigned here po noong ako'y bagong pare. Oo, pandemic time. At hindi ko po masyadong naranasan magsimbang gabi dito o misa de Gallo dito na ganito po karami ang tao. Kasi po, I was ordained 2020, 10 lang yung tao. I also had mass. First mass ko po, doon po sa baba, nag-chapel. Si Bishop Ness lang po yung invited at that time, yung rector po ay si Father Dennis at si Father CB, yung dati po nating guest priest. Oo, kami-kami lang din po. 10 lang din po kami nung first mass ko. So, hindi ko po naranasan yung ganito pong karaming tao. And then I was assigned to another parish sa Our Lady of Hope, sa Pag-asa. And then now, mayroon na po akong sariling parokya. Assign po ako dito po sa Transfiguration of Our Lord Parish, dyan po sa 18th Avenue, Cubao.
Yung alam po yung lugar at yung nakakita po ng simbahan, yung nakakita po ng simbahan namin, ng parokya namin, maliit lang. Oo, pero alam niyo po, kahit maliit lang po yung parokya namin, malalaki po yung mga pangarap namin. Nangarap po kami, since last year po, ng magandang sound system. Maganda pong sound system. So we had po mga engineer, nag-check po ng lugar, sound engineer, and then meron pong mga iba't ibang mga experts para makita po yung lugar at para po maganda yung sound system. Nung tiningnan ko na po yung billing para sa lahat-lahat ng project, 2 million. Sabi ko, napakalaki naman itong 2 million. Saan kami kukuha ng 2 million? Pero alam niyo po, kailangan na po talaga ipaayos yung sound system. Kasi po, may mga bisita din po kami noong nakaraang simbang gabi na kahit po sa mic ay nag-ground na. At hindi na po kami nagkakarinigan. So we raised po the 2 million. At alam niyo po, meron pong nagbigay agad-agad ng 1 milyon. So nakalahati na po ako. And then in 6 months, parami ng parami po, nakukumpleto ko na, and then biglang nag-stop. Wala na pong nagbibigay. May kulang pa po akong almost 200,000. Nagdasal at nagdasal po kami, sana matapos na kasi po utang. Kapag hindi po mabayaran, mas tataas yung presyo. Meron pong after the mass, may lumapit po sa akin. Dahil po yung parokya namin maliit lang, almost yung iba, nakikilala ko na. Pero yung lumapit po, hindi ko masyadong kilala o hindi ko pa nga po nakita. First meeting po namin. Tapos sabi niya, Father, narinig kita nag-a-announce. Sabi mo, kulang ka pa ng 280,000. May inabot sa akin po na envelope. Oo, yung brown envelope. Yung parang mga palabas po sa sine. Diba yung may inaabot sa'yo. Tapos, matatakot ka kasi baka biglang may dumating na mga pulis. So, nung binigay niya sa akin, sabi niya, donation ko po, Father. Sabi ko, wow, maraming salamat po. Yung kulang niyo po yan, Father. Ay, sabi ko, maraming salamat po. Ano po yung gagawin ko? Ano po pangalan ninyo para po sa resibo, para po ma-acknowledge at para po mapasalamatan po ng parokya? Sabi niya sa akin, anonymous po, Father. Narinig lang naman kita nung dumadaan ako dito habang po kayo'y nagmimisa. Pagtingin ko po nung envelope, first time ko po makahawak ng ganung pera. Ang kapal nga. Bagong-bago. Sinorpresa ng Panginoon yung amin pong parokya. At nabayaran ko po agad-agad yung balance po namin sa aming sound system project. Maraming salamat, Panginoon, sa sorpresa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala. Mga kapatid, hayaan lang po natin na sorpresahin din po tayo ng Panginoon. Kagaya po ni Maria, kagaya po ni Elizabeth, sa Ebanghelyo po natin ngayon. Pangalawa po, ipanalangin din po natin sa misang ito
na kahit po maraming mga pagsubok sa buhay, kahit po maraming kinakaharap po ng mga suliranin sa buhay, kahit po sunod-sunod yung kamalasan sa buhay, sana wag po din sana tayong maging manhid. Hindi din po sana tayo maging manhid. Lalong-lalo na po sa mga damdamin ng iba. Ano po yung ibig sabihin kapag manhid na po tayo? Yung wala na din po tayong pakialam sa nararamdaman at mga nararanasan ng iba. Si Maria po, mga kapatid, inilalarawan po in today's gospel bilang isang babae na matalas po yung kanyang pakiramdam. At ito rin po, mga kapatid, yung hingin nating biyaya sa misang ito. Yung matalas po sana yung ating mga pakiramdam, lalong-lalo na po sa pangangailangan ng iba. Nagmamadali pong pumunta si Maria para bisitahin si Elizabeth kahit na siya ay buntis din. Kailangan niyang pumunta para tumulong sa maselang pagbubuntis ni Elizabeth dahil po sa kanyang edad at sa kanyang sitwasyon. At alam po natin na si Maria po nararamdaman dahil matalas ang kanyang pakiramdam na kailangan po ng tulong ni Elizabeth. Mga kapatid, ito po yung pangalawang biyayang hingin po natin sa misang ito. Yung sana po matalas yung ating pandama at pakiramdam. At si Elizabeth naman din po, matalas din po yung pandama at pakiramdam. Dahil nakilala niya po na yung dala-dala ng mahal na Birheng Maria ay walang iba kundi ang Diyos. Hilingin po natin sa misang ito yung matalas na pandama na sa kabila po ng lahat, nararamdaman po natin, unang-una po, yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay at nararamdaman po natin na hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. At yung mararamdaman din po natin na kailangan din po nating tumulong at magtulungan dahil marami po ang nangangailangan. Tumahimik po tayo sandali at hingin po natin itong mga biyaya na nabanggit po natin. Biyaya po ng malalim na kaligayahan, biyaya po ng pagbubukas ng ating mga sarili sa sorpresa ng Diyos. At matuto po sana tayong magtiwala sa plano, sa panahon at sa pamamaraan ng Diyos. Naging sorpresa po ang lahat, nagiging sorpresa po ang lahat kapag marunong po tayong magtiwala sa Diyos. At hingin din po natin yung biyaya na tumalas sana yung ating mga pandama sa ating kapwa at lalong-lalo na po sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen.